Sa dalawang preacher natin. Amen! No, nangiinit po. Kanina pa, umaga pang dahil sa Good! Panginoon natin to, no, dahil nandito tayo at sumasamba tayo kay mga kapatid at mga minamahal natin. So, bago tayo magsimula, no, may nag-testimony muna ako sa youth camp natin, no. Although nakapagod talaga yung youth camp natin nung dun sa saan ba yun? Ay, sa Tarlac pala. Hindi ko alam yung lugar na pinuntahan. Kasi alam ba, pupunta lang ng youth camp. Maniligaw. Oo. Baka pag pumunta ako mag-isa dun, baka maligaw ako eh. So, na-place talaga ako sa bridge dun, no? About sa race the run, no? Obtaining your crown. Good! No? Dapat maging disiplina tayo, no, na adapt ko yung pag-preach doon, no. May natutunan din naman ako doon about salvation, music, about spiritual, no. So habang kabataan po, no, alagaan po natin, no, enjoy natin yung pagiging bata natin. So anyway, no, simulan po natin yung ating topic, no. Magsitayo tayo dito sa John chapter 26. Magsitayo tayo para basahin natin yung ating topic ngayong umaga. Ang third saying ng Panginoon. Nandyan lang yan. Okay. So, babasahin ko po, no? John chapter 19, verse 26. When Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Verse number 27. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own. Tayo po'y manalangin. Amang banal na nasa langit, Panginoon, na nagpapasalamat, Panginoon, na binigay niyo tong 7 last word, Panginoon, na iniwan niyo sa mundong ito, Panginoon. Panginoon, kung wala ka, Panginoon, walang mapapako sa krus, Panginoon. Paano kami, Panginoon? Mapupunta kami sa lahat ng impyerno, Panginoon. Papasalamat, Panginoon, na nagtipon-tipon kami, Panginoon. Nagmamahalan isa't isa, Panginoon. Na relasyon namin, Panginoon, sa iyo ay napakahalaga, Panginoon. Pag wala kaming relasyon sa iyo, Panginoon, wala rin kami dito, Panginoon. So, bless niyo po kami, Panginoon, umaga, Panginoon, hanggang sa mamayang hapon, Panginoon. Yes, Lord. At dinadalangin po namin at sinasama sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makikita natin sa verse na to, no? John chapter 19, verse 26. Balik lang tayo. When Jesus therefore saw his mother, verse 26. When Jesus therefore saw his mother and disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. So, sinabi ni Jesus Christ kay mother kasi, so imagine niyo, nandun nakapako si Jesus Christ. Nandun si Mary at kanyang mga disipulo. No? Imagine no, sinabi ni Jesus Christ kay Mary doon na behold thy son. At sinabi naman ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, no? Behold thy mother. So makikita pa lang natin doon sa verse na yun, no? Paano niya dinagubilin ang kanyang pamilya, no? Nasa physical na kaanyuhan siya, no? Binigay niya ang pagmamahal sa kanila. So, makikita natin yun sa topic natin, no? Ang topic natin ngayon
ay tinagurian ko the third saying of Jesus Christ from the cross, known as the word of relationship. No? Ang topic natin ngayon ay the word of relationship. While dying, Jesus entrusted His mother, Mary, to the care of the disciple, which is whom He loved. So, yung disciple na yun, which is si John the Beloved, no? Sinabi doon sa verse na yun, saying to her, woman, behold your son. Ito disciple, behold your son, your mother. Sinabi ni Mary, ni Jesus kay Mary, no? Behold your son. Sinabi naman kay disciple, which is si John the Beloved, behold your mother. So, meron tayong tatlong punto dito, no? So, unang punto natin, Jesus' willingness to take care for you. Mga kapatid, mga minamahal, may mga mahal din tayo sa ating buhay, pero kaya mo bang mamatay para sa mga minamahal mo, mga kapatid? Good question. Kapatid, di natin kayang mamatay para sa mga minamahal natin. Kaya mo bang nakikita mo, anak mo naghihirap, nagtinotorture? Di natin kaya yun, mga kapatid, mga minamahal. Kaya ikaw, mga kapatid, mga minamahal, lagi natin tandaan, no? Si Jesus Christ ay mahal tayo. Hanggang sa kahit nanghihina siya, sa kanyang katawan niya, nanghihina siya, mga kapatid. No? Jesus always loves you. No? Sa intro natin, this sermon outline focusing on John, no? Where Jesus, despite agonizing pain, kay naghihirap ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sorry po, may obo, demonstrates profound love, filial duty, and familiar care by entrusting His mother, Mary, to opposite John, the Beloved. This act highlights Christian responsibility, the formation of a new spirit, while family and honoring parents, no? Sa ating pamilya, no? Nagmamahalan tayo, mga kapatid, mga minamahal. Mahal mo ba yung tignan mo yung mga katabi nyo, mga kaibigan, mahal mo ba yung katabi mo, kaibigan? Kaya mo bang mamatay para sa kanya? Good question. Tignan mo no? Sa itsura, no? Kahit negro pa yan, kahit maputi pa yan, kahit niga pa yan. No? Di natin maano dahil mahal natin. Kung mahal mo ang kapatid mo, mahal din natin ang Panginoong Jesucristo. Ganun din ang Panginoong Jesucristo, no? Nung sinabihan niya si Mother Mary, so biologically, no, di talaga mama ni Jesus si Mary, which is physically, pero pag spiritually, no, dahil sa ay Diyos, nanggaling sa langit, at doon din siya babalik. Kaya nga namatay siya para doon siya babalik din. So nakikita natin sa verse number 26 nga, the compassion of the crucified. No? Pero kasi ako, nadagdagan ko ni Pastor. There are at least 3 reasons that the word of Jesus to His mother and to beloved disciple tremendous encouragement of faith. So meron tayong 3 reasons bakit tayo na-encourage sa faith sa sinabi ni Jesus sa verse na to, no? So, number 2, Jesus' ability to take care of you. Alam mo, kahit nasa krus na siya, na pinako na naghihirap, kaya ka pang alagaan. Ganun kalakas ang Panginoong Jesucristo. Ang kapangyarihan niya, di natin makikita, mga kapatid, mga minamahal. Kaya ikaw nandito, na nakikinig, kailangan mong mahalin ang Diyos sa kanyang buong puso. So, the second reason that this word to His mother is an encouragement to our faith is this: if Jesus could provide for the needs of His own in a moment of His deepest weakness and humiliation,
how much more can He provide for your need in His present power and exaltation? Paano ba kaya? Hindi siya pinako sa krus. Sa ngayon nasa langit na siya, so malakas na siya. Kahit nanghihina ka kapatid, mga minamahal, kaya niyang provide yun kay mga kapatid. Nanghihina siya. Nung pinako siya, nanghihina siya, no? Pero kaya niyang i-provide mga pangangailangan mo, kapatid. Amen. Kaya ikaw nandito, mga minamahal, mga kapatid, no? Kailangan natin i-encourage na magpatuloy sa Panginoon. Amen. No? John. Buksan natin sa Ephesians 1:19, verse number 20. Amen. Amen. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heaven place. No? Nung nasa langit siya, nasa right hand ng Panginoon. Alam mo, pagdating natin sa langit, mga kapatid, mga minamahal, no? Masasabi natin na mahal natin ang Panginoong Jesucristo. Ganun din yung binigay niya nung sinabi niya na, behold, thy son, dahil inalagaan niyang mother kahit di niya nanay yung nandun sa krus. Nung nandun sa mismo krus, no? Pinako siya sa krus. Binigay niyang kanyang buhay para lamang tayo iligtas. Di nag-alanganin na sa krus siya. Di nga sinabi na doon yung mga disciple na magulang, tulungan mo ako. Mga disipulo, tulungan mo ako. Pero di niya sinabi yun. Sinabi niya, tulungan, iuwi niyo si Mother Mary sa bahay. Tinulungan niya pa ang mga disipulo. Sinabi sa verse, no? Happy John. No? Meron pa tayo sa third. Good. Good. Compassion of the... So sa second one, the commendation of duty. Sinabi nakita natin sa verse number 26 tsaka 27, no? Commendation of duty. Nandun yung duty na binigay ng Panginoong Jesucristo na alagaan, no? The compassion of the crucified amidst darkness and pain, carrying the sins of the world, Jesus looks down to see His mothers. Sa mga kadiliman, no? Nandun, pinapako ang Panginoong Jesucristo. Dala-dala niya ang kapasahan ang mundong itong kasalanan. Tumingin siya sa baba, tinignan niya si Mary, no? At sa purpose beyond the pain, even in His final moment, Jesus, instead unselfish, focusing on the needs of others rather than His own suffering. No, nandun na rin, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Namatay siya para sa atin. Kaya tayo na nasa laman pa, di natin kaya na bigay natin yung buhay para sa ibang tao. Tsaka tinanong ko kayo kung kaya yung ibigay ang yung buhay para sa ibang tao. Pero hindi natin magagawa yan dahil nasa laman tayo, mga kapatid, mga minamahal. No?
So ikaw mga kapatid, mga minamahal, kailan mo ibibigay ang iyong buhay para sa Panginoon? Amen. Preach. Kaya may kanta, kailan mo kaya ibibigay ang buhay mo? Tama. Preach. Kailan mo ibibigay? Amen. Amen. Good question. Inaalagaan ka ng Panginoon, binabaliwala mo mga kapatid, mga minamahal. Tanong ko, mahal mo ang Diyos? Amen. Amen. Preach. O mahal mo yung kung sino man? No? Hindi ko sa'yo. Ay, iba na yun. Question. John. Mahal mo yung ibang yung babae kaysa sa Diyos? Nag-care sa iyo ang Panginoon, Yeso Kristo, tapos di mo siya mamahalin. So sa third one, the specific focus, he noticed Mary's sorrow and ensured he is not left alone. I-mention nga niyan si Mary na hindi siya mag-iisa dahil inalagaan talaga niya, no? Honoring the mother. So dito, mga kapatid, mga minamal, mga kabataan, mahal mo ba yung mother o yung mama nyo? Amen. Amen. Yes. Amen. Ako, nandun ako sa, naalala ko sa youth camp ako, lagi nag-chat sa akin yung mama ko eh. Yung nakagat yung aso, daming sinabi sa chat, di ko na. Ikaw, kinama ko eh. Oo, mahal mo mama mo, amen! Amen. No, kahit maraming sermon, maraming dandat yung mama, mahal pa rin natin ang magulang natin. Wala na kami mundo lang eh. Wala ka naman. Bahay ko eh. Buwan ko eh. Papa ko eh. Mama ko Amen. No, kahit wala tayong mama, pero meron tayong Panginoong Yeso Kristo. Amen. eh. No, sinabi din dito, no, women behold thy son. Jesus gently direct Mary to find comfort in his closest disciple, transferring his earthly responsibility. Alam mo yung si Jesus Christ, yung nandito siya sa mundo, no? Binigay niya mga tungkulin niya dito sa mundo. Amen. Upang pangaralin ang mga salita ng Diyos. Mga iba niyang ginagawa. No? Maraming responsibilidad ang Panginoong Jesucristo. Kung di mamamatay ang Panginoong Jesucristo, di niya rin matutubos ating mga kasalanan. No? Binigay niyang responsibilidad. Hanggang ngayon, binigay sa atin ang responsibility. Ikaw ba kapatid, mga minamahal, may responsibilidad ka ba para sa Diyos? Amen. Lahat tayo may responsibilidad. Amen. Na bago natin iwanin yun. Dahil lagot tayo, may kasalanan tayo sa Diyos. No? Ang Diyos may responsibilidad para ikaw ay ipagtipon niya dito sa church. Tapos, ang responsibilidad mo, ipangaral mo ang salita ng Diyos. At ibahagi sa buong mundo, kaibigan. Amen. 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 Kaya ngayon, kaibigan, mga minamahal, no? Kailangan mo nang ibigay sa Kanya ang buhay mo. No? Behold thy mother, Jesus charged John and extension the church to treat her with the honor due a mother. No? Pinagtagubilin niya si John. Si yung disciple na tinutukoy sa John chapter 19 verse 26, which is si John the Beloved yun, no? Anak din ba ni Mary, si John the Beloved? Physical? Ay, hindi. Ay, hindi. So, magpatuloy tayo. So, sa pangatlo, meron tayo, the commitment of the disciple, no? So, meron yung commitment yung mga disciple, makikita natin, immediate action.
Yung inutusan parang ni Jesus Christ sa mga disciple. Inutusan niya na pangalagaan mo si Mary. And from that hour, John does not delay in fulfilling Christ's request. Di niya dinelay ang mga utos ng Panginoon Kristo. Makapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, mga minamahal, marami tayong delay sa buhay, kaibigan. Mga kapatid, Amen. pagpunta sa church, maraming delay. Amen. No, malilay tayo. Di natin mapapakinggan yung salita ng Diyos. Amen. Napaka-importante sa buhay natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal. Amen. No? Si John, di niya dinelay ang pag-fulfill niya sa krus ng Kalbaryo, sa utos ng Panginoon na dalhin si Mary sa kanyang sa bahay. Yeah. No? At yung dinala niya sa bagong bahay ay yung sinasabi na a new home. Right. That disciple took her unto his own home. Yan, accept the responsibility and the relationship. No? Matthew 12 verse. Praise. Oh. Ah. So, sa pangatlo natin, no? The third reason, the church is a new spiritual family. Yung pinawi niya pa. Oh. Ah. Hindi, oh. Soft drinks. So, yung pinawi niya si Jan, tsaka si Mary, no? Doon nagsisimula yung spiritual family. No? Nagtitipon-tipon yung si Jan tsaka si Mary. Ganun na rin tayo nung pumupunta tayo tuwing linggo, mga kapatid, mga minamahal. Amen. Pamilya tayo dito, nagtitipon-tipon din tayo. Amen. Praise. Tama po. Pananambahan ng Panginoong Jesucristo. Praise. Kaya maraming kapatiran sa atin na pinapabayaan, yung iba walang concern dahil tingin nila na hindi pamilya. Lahat tayo dito, pamilya tayo. Amen. Ganon din yung ginawa ni Jesus Christ, no? So, pamilya tayo. Care for the family. Family, ay, wait. Isa lang. Telephone ko! Advertisement. Richard. So, church, family of faith, Jesus defines the new family of God as one bound by faith, not just blood. Di lang sa dugo. Sa relasyon natin, no, pamilya tayo. No, dito na tayo sa application. Care for the family. Believers are responsible for their family even during personal hardship. O mga believers, no, may responsibility tayo sa mga believers. Pangalagaan natin isa't isa. Dahil pag di natin pinangalagaan isa't isa, mga kapatid, mga minamahal, no? Magkakasalanan tayo sa Diyos kay mga kapatid, mga minamahal. No? Honoring your parents. Amen. Mga kabataan, no? Sinusunod nyo ba yung mga magulang natin? Amen! Alam mo, may palo ang Panginoong Jesucristo pag di natin sinunod yung magulang. Magulang natin. Panginoong Jesucristo, sinunod niya yung si Mary. Kahit di niya, biological, no, nanay niya sa katawan, no, sinunod niya. Jesus set an ultimate example of obeying the 5 commandments until his final breath. No? Sinunod niya ang kautusan, no? 10 commandments ba yan? Honor thy father and thy mother. Honor thy father and mother. Kaya tayo mga kapatid, no? Kailangan natin honoring mga
Galang, respeto. Irespeto natin ang mga magulang natin. Amen. Di lang tayo Kristiyano na meron ibang Kristiyano binabastos nila yung magulang nila. Tama. No, magkakasalanan tayo sa Diyos niyan, kapatid, mga minamahal. Ganyan. Kaya ikaw nandito, kailangan mo nang bigyan ng responsibility no, sa church. At magmahalan na sa isa't isa. Mahalin mo rin ang magulang mo dahil ganun din ang Panginoong Jesucristo sa pagmamahal